Jaliyat from Arabia, SFX from Manila, Tidak from Cotabato, has the pleasure to present to you the recitation of the Quran with the Tagalog translation for Surah Al-Fatiha up to the last 3 chapters of the Noble Quran. Ang kalamangan ng pagbabasa ng Quran. Ang Quran ay salita ni Allah. Ang kalamangan nito sa lahat ng salita ay gaya ng kalamangan ni Allah sa mga nilikha niya. Ang pagbabasa nito ay ang pinakamainam na pagpapakilos ng dila. Ang pag-aaral ng Quran, ang pagtuturo nito, ang pagbabasa ay may dulot ng maraming kalamangan na ang ilan ay ang sumusunod. Ang gantimpala ng pagtuturo nito, nagsabi ang sugo, ang pinakamainam sa inyo ay ang nag-aral ng Quran at nagtuturo nito. Isinalaysay ito ni Imam Al-Bukhari. Ang gantimpala sa pagbabasa nito, nagsabi ang sugo, ang sinumang bumasa ng isang titik mula sa aklat ni Allah ay magkakaroon siya dahil doon ng isang magandang gawa, at ang magandang gawa ay ginagantimpalaan ng 10 ulit nito. Isinalaysay ito ni Imam At-Tirmidhi. Ang kalamangan ng pag-aaral ng Quran at pagsasaulo nito at ang kahusayan sa pagbabasa nito. Nagsabi ang sugo, tulad ng isang nagbabasa ng Quran, habang siya ay nagsasaulo nito kasama ng mga mabuting marangal na anghel, at tulad ng isang nagbabasa ng Quran habang siya ay nagpapanatili nito at siya ay mahigpit dito, kaya magkakamit siya ng 2 gantimpala. Mutafaq alayhi. Nagsabi pa ang sugo, sasabihin sa kaibigan ng Quran, bumasa ka, umakyat ka, at bumigkas ka gaya noong ikaw ay bumibigkas nito sa mundo, sapagkat tunay na ang kalagayan mo ay nasa huling bahagi ng talata na binabasa mo. Isinalaysay ito ni Imam At-Tirmidhi. Nagsabi si Al-Kitabi, nasaad sa salaysay na ang bilang ng mga talata ng Quran ay ayon sa dami ng baitang ng paraiso. Kaya sasabihin sa nagbabasa, umakyat ka sa mga baitang ayon sa dami ng binabasa mo noon mula sa mga talata ng Quran. Kaya ang sinumang nakalubos sa pagbasa ng buong Quran ay makapag-aangkin ng pinakamataas sa mga baitang ng paraiso sa kabilang buhay. Ang sinumang nakabasa ng isang bahagi mula rito, ang pag-akyat niya sa mga baitang ay ayon sa dami niyon. Kaya ang pagwawakasan ng gantimpala ay ang pagwawakasan ng pagbasa. Ang kabayaran ng sinumang nag-aaral ang anak niya ng Quran. Nagsabi ang sugo, ang sinumang nagbasa ng Quran, nag-aral niyon at gumawa ayon doon ay pasusuotin ang mga magulang nito sa araw ng pagbangon ng isang korona ng liwanag na ang tanglaw niyon ay tulad ng tanglaw ng araw, at dadamitan ang mga magulang nito ng 2 hiyas na hindi matutumbasan ng mundo ang mga ito. Kaya magsasabi silang 2, bakit kami dinamitan nito? Kaya naman sasabihin, dahil sa pagtangkilik ng anak nyo sa Quran. Isinalaysay ito ni Imam Al-Hakim. Ang pamamagitan ng Quran sa kaibigan nito sa kabilang buhay. Nagsabi ang sugo, basahin nyo ang Quran sapagkat tunay na ito ay darating sa araw ng pagbangon bilang isang tagapamagitan para sa mga kaibigan nito. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Nagsabi pa ang sugo, ang Quran at ang pag-aayuno ay mamamagitan para sa tao sa araw ng pagbangon. Isinalaysay ito ni Imam Ahmad. Ang kabayaran ng mga nagtipon para sa pagbigkas ng Quran at pag-aaral nito. Nagsabi ang sugo, kapag may nagtipong mga tao sa isang bahay na kabilang
sa mga bahay ni Allah, binibigkas nila ang aklat ni Allah at pinag-aaralan nila ito sa isa't isa sa kanila, ay bababa sa kanila ang kapanatagan, babalutin sila ng awa, paliligiran sila ng mga anghel, at babanggitin sila ni Allah sa sinumang nasa piling niya. Isinalaysay ito ni Imam Abu Dawud. Ang mga kaasalan sa pagbabasa ng Quran. Bumanggit si Ibnu Kathir na mga kaasalan at ang sumusunod ay ang ilan sa mga ito, na hindi sasalingin ng tao ang Quran ni babasahin ito, malibang siya ay tahir, na maglilinis ng ngipin sa pamamagitan ng siwak bago bigkasin ito, na magsusuot ng pinakamagandang kasuutan niya, nahaharap sa kibla, natitigil sa pagbabasa kapag naghikab, na hindi puputulin ang pagbabasa sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba, maliban kung kinakailangan, na nakatuon ang isip, na hihinto pagkatapos ng talatang naglalaman ng pangako at hihilingin iyon, at hihinto rin pagkatapos ng talatang naglalaman ng banta at magpapakupkop kay Allah, na hindi iiwan ang mushaf na nakabukas at hindi rin maglalagay sa ibabaw nito ng anuman, na hindi magpapalakasan sa pagbabasa ang mga nagbabasa nito, na hindi ito babasahin sa mga palengke at mga puok ng kaingayan. Papaanong bibigkasin ang Quran? Tinanong si Anas. Tungkol sa pagbigkas ng propeta, kaya nagsabi ito, pinahahaba niya ang bigkas ng tamang pagpapahaba ng bigkas. Kapag binigkas niya ang Bishmi, Liahi, Ramani, Rahim, ay pinahaba niya ang bigkas ng Bishmi, Lahi, pinahaba niya ang bigkas ng Raman, at pinahaba niya ang bigkas ng Rahim. Isinalaysay ito ni Imam Al-Bukhari. Ang iba yung gantimpala sa pagbabasa ng Quran. Lahat ng nagbabasa ng Quran na wagas na naguukol kay Allah ay gagantimpalaan. Subalit nag-iiba yung gantimpalang ito at lumalaki kapag may konsentrasyon ng isip, pagbubulay-bulay at pag-unawa sa binibigkas, sapagkat ang isang titik ay katumbas ng 10 mabuting gawa hanggang sa 700 ulit. Ang dami ng babasahin sa araw at gabi. Ang mga kasamahan ng propeta noon ay nagtatalaga para sa mga sarili nila ng isang bahagi ng Quran sa bawat araw. Hindi nagpumilit ang isa mula sa kanila sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa 7 araw. Bagkus ay nasaad ang pagbabawas sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa 3 araw. Kaya maging masigasig ka, kapatid, sa paggamit sa oras mo sa pagbabasa nito. Magtatalaga ka sa sarili ng pang-araw-araw na oras para sa pagbabasa, na hindi mo kakaligtaan anuman ang mangyari. Ang kaunting oras na tuloy-tuloy ay mainam kaysa maraming oras na patigil-tigil. Kaya kung nakaligtaan mo o nakatulugan mo, ay punuan mo kinabukasan. Nagsabi ang sugo, ang sino mang nakatulog, kaya nakaligtaang bumasa ng isang hizbi o ng isang bahagi mula rito, at binasa niya naman sa pagitan ng sala sa fajar at sala sa dahur, ay itatala para sa kanya na para bagang binasa niya iyon sa gabi. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Huwag kang maging kabilang sa mga umayaw sa Quran
at lumimot dito, maging sa anumang uri iyon gaya ng pag-ayaw sa pagbabasa nito o pagbigkas nito o pagbubulay-bulay rito o paggawa ayon dito o pagpapalunas sa pamamagitan nito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sura Al-Fatiha, ang panimula. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Si Abu Sa'id bin Al-Muwala ay nagsalaysay. Habang ako ay nagdarasal sa loob ng masjid, ako ay tinawag ng sugo ng Allah. Ngunit ako ay hindi agad nakasagot. Pagkaraan, ako nagsabi, O sugo ng Allah, ako ay nagdarasal. Siya ay nagsabi, Di ba ang Allah ay nagsabi, tumalima sa Allah at sa kanyang sugo kung tinatawag ka. Quran, versikulo 8, kapitulo 24. At pagkaraan, siya ay nagsabi, tuturuan kita ng isang sura na siyang pinakadakilang sura ng Quran bago ka lumisan. Hinawakan niya ang aking kamay at nang siya ay pinaalis na, ako ay nagtanong sa kanya, Di ba sinabi mo na ako ay tuturuan mo ng isang sura na siyang pinakadakilang sura sa Quran? At siya ay nagsabi, Alhamdulillah, Rabbi ay alamin. Ang sura Al-Fatiha, ang tinaguriang As-Sab'ah Al-Mathani, at ang dakilang Quran na ipinagkaloob sa akin. Fatiha tul Kitab. Ito ay tinawag ding ul Kitab, sapagkat ito ang unang sura na sinulat sa mga sipi ng Quran. At ito rin ang unang sura na binigkas sa paggawa ng sala. Si Ubada bin As-Samit ay nagsalaysay. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, sino man ang hindi bumigkas ng sura Al-Fatiha sa pagsasagawa ng kanyang sala, ang kanyang sala ay hindi tinatanggap sa ngalan ng Allah. Allah, maaring bago sa pandinig ng mga hindi Muslim ang salitang Allah. Ngunit kung marunong lamang magbasa ng wikang Semetiko, ang mga scholar ng ibang relihiyon, kanilang matutunghayan na ang Allah na sinasamba ng mga Muslim ay siya ring Diyos ng tagapaglikha, na kinikilala ng lahat ng propeta, katulad nila Adam, Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Lot, Enoch, David, Solomon, Moises, Aaron, Zakaria, Juan Bautista, Hesukristo. Sa Biblia, mababasa na si Jesus
ay nagdasal at nagsumamo sa kanyang tinatawag na Diyos ng Eli, Eli, lama sabachthani. Mark Kapitulo 15, versikulo 34. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Ang Eli na tinatawag at kinikilalang Diyos ni Jesus sa kanyang wikang Aramaiko, rito ay katumbas ng wikang Arabic na Elahi. At maging ang Elohim ay matutunghayan din sa Biblia bilang katawagan sa Diyos ni Propeta Moises sa kanyang wikang Hebreo. Alalahanin na ang wikang Arabic at Hebreo, ang im sa dulo ng Elohim ay salitang paggalang, katulad ng Pilipino na ginagamit ang kayo, inyo, kung ang kausap ay matanda bilang paggalang dito. Kaya't ang Eli, Ela at Elohim ay hindi tatlong magkakaibang kahulugan at salita, kundi tatlong semetikong wikang tumutukoy ng isang Arabic na salitang nakaugnay lamang sa tanging nag-iisa. Ang salitang ala ay pinanatili upang bigyang pagkakaiba ang natatanging pangalan ng nag-iisang tagapaglikha at ang kaibahan niya sa kanyang mga nilikha. Ang ala ay hindi nasasangkot at hindi nababahiran ng anumang katangian o paglalarawan na angkop lamang para sa kanyang mga nilikha. Halimbawa, ang kasarian. Ito ay ginagamit upang bigyang pagkakaiba ang babae at lalaki. Ang kasarian ay hindi maaring taglayin ng isang tunay na Diyos. Ang ala ay hindi rin nasasangkot sa pangmaramihan. Hindi katulad sa salitang God sa wikang Ingles, kapag ito ay dinagdagan ng letrang S sa dulo ng God, ito ay magiging gods na nangangahulugan na maraming Diyos. O di kaya ay des, naging goddess na ang kahulugan ay Diyos na babae. Ang ala ay isang salita na nagsasaad ng kaluwalhatian, kapangyarihan, kadakilaan, at kapurihan o karangalan. Ito ay isang banal na katawagan na hindi maaring gamitin ng sinumang nilikha sa anumang dahilan, pamamaraan at kalagayan. Ang mahabagin, ang maawain, Ar-Rahman, Nir-Rahim. Ito ay dalawang salitang Arabic. Rahman, habag, at Rahim, awa, na ang pinag-ugatang salita ay Raman. Ang Raman ng ala ay laganap sa makatuwid. Sakop ang lahat ng bagay. Ang Raman ng ala ay ipinagkaloob niya sa lahat ng taong maging ito man ay may pananampalataya o paniniwala sa kanya o wala. Binigyan niya ang tao ng lahat ng anumang kabuhayan at material na yaman sa mundong ito. Ito ay karapatan ng tao mula sa kanya. Ngunit ang rahim ng ala ay para lamang sa mga taong tumalima at sumunod sa kanyang mga kautusan at batas. Ang rahim ay isang antas ng habag na tinatawag na awa. Ito ay pinagkakaloob ng ala sa mga taong tinalikdan ang pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan at isinuko ang kanilang kalooban, puso at kaluluwa sa pagsamba sa tanging Diyos na karapat-dapat sambahin. Walang iba kundi ang nag-iisang tagapaglikha ng lahat ng bagay, ang ala. Sila ang mga taong tapat na inialay ang buhay, yaman, gawa, isip sa landas ng ala. Ang lahat ng papuri ay sa ala. Sinimulan ang Al-Fatiha sa katagang Al-Hamdulillah
ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, sapagkat tayo bilang mga nilikha niya ay kinakailangang magbigay papuri at pagpapasalamat sa Kanya. Siya ang nagbigay biyaya at mga kabuhayan upang tayo ay mamuhay ng matiwasay. Ang Alhamdulillah ay sumasagisag bilang tanda ng pagkakilala sa Kanya bilang tagapanustos ng lahat ng Kanyang mga alipin. Ito ay isang katagang kalugod-lugod sa Kanya. Ang Propeta Muhammad ay nagsalaysay ng ganito: ang pinakadakilang dua, panalangin, ay ang pagsabi ng buong puso ng Alhamdulillah. Ang Panginoon, Rab. Bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasalin ng salitang Rab, ito ay hindi sapat o ganap sa kahulugan sapagkat ang Rab sa wikang Arabic ay may malawak na kahulugan. Tinatawag na Rab ang Allah sapagkat siya ang tanging nagmamay-ari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang Allah ang nagbigay sa kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon na walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya ang tanging tagapanustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro, pinuno, mga dugong bughaw. Sa wikang Ingles ay royal family. Ng lahat ng nilikha. Alamin, lahat ng nilikha. Ito ay isang kataga mula sa wikang Arabic nang tumutukoy at sumasakop sa lahat ng nilikha ng Allah, kabilang ang mga tao, anghel, jin, at yaong lahat ng nilikha, lingid o hindi pa natin nakita, sa langit man o sa lupa o maging sa mga pagitan ng mga ito, ang mahabagin, ang maawain, ang tanging may hawak ng paghaton sa araw ng paghuhukom. Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihingan ng tulong. Patnubayan mo kami sa matuwid na landas, sa landas ng iyong mga pinagpala. Sa landas ng iyong mga pinagpala. Ang tinutukoy na pinagpala ay yaong mga nabi, yiin, mga propeta at sugo ng nag-iisang Diyos, ang Allah. Sila ay nagpakasakit upang ipalaganap ang tauhid sa buong sangkatauhan. Ang tauhid ay isang katagang Arabic na tumutukoy sa kaisahan ng Allah, ang tuwirang pagsamba sa Kanya at ang ganap na pagsunod sa Kanyang mga batas. Kabilang din sa mga pinagpala ay yaong mga sadikin, mga taong ganap na makatotohanan na sumunod at tumalima sa lahat ng kautusan ng Allah, yaong mga kuanitiin, mga taong malinis ang puso, yaong mga mutakun, mga taong ganap na may takot sa Allah, at hindi sa landas na umani ng iyong puot. Ang kinapupuotan ng Allah ay yaong mga taong mula sa angkan ng Israel, mga Hudyo, na sa kabila ng mga aral at kautusan na ipinagkaloob sa kanila sa pamamagitan ng Torah, sila ay nagtakwil at tumalikod sa mga kautusang ito at ganap na itinakwil ang tuwirang pagsamba sa Allah. Sila ay isinumpa dahil sa kanilang paglapastangan sa mga propeta ng Allah. Ang ilan sa kanila ay kanilang pinatay, katulad ni Juan Bautista, at ang ama nitong
si Zakaria. Maging kay Jesus at sa kanyang huwarang ina, si Maria, ay kanilang inalipusta at nilapastangan. Hindi nila tinanggap si Jesus bilang isang propeta o sugo ng ala, bagkus ito ay tinagurian nilang isang huwad na propeta at ang kanyang ina bilang isang masamang babae at hindi rin sa landas ng mga nangaligaw. Ang mga taong nangaligaw ay tumutukoy sa mga Kristiyano na lumisan sa malinis at wagas na pagsamba sa nag-iisang Diyos at itinuring nilang si Jesus bilang kanilang Diyos at Panginoon at si Birheng Maria bilang isang ina ng Diyos. Bagamat walang sinabi si Jesus na siya ay Diyos, ito ay kanilang ginagawang ganap na Diyos.